Oh, mga OFW, sabihin ko lang sa inyo, yung sinasabi nila, minsan lang ako mag-post pero minsan nakaka-distract. Yung ibig ko sabihin na ultimong isang taon mong pag-iipunan, ha? Tapos yun ang sinasabi nila, dinala nila sa kamera para malaman daw na kailangan maglagay ng tax o kailangan bulat-latin ng kung ano man ang nasa bagahe natin. Gaya nga ng sabi ko, isang taon o 2 taon mong pinag-iipunan. Ha? Oh, tingnan mo yung gamit namin. Oh. Oh. Ang gamit namin yan lang. Siyempre, kasi nagtitipid ka, gusto mong makaipon, gusto mong makapagpadala sa pamilya mo. Tapos, anong gagawin nila? Ngayon sa maipon mo, sabihin natin, ang sabi nila, 23 kilos, lalagyan nila ng tax. Hoy, kayo, anong tingin nyo? Magpapadala pa ba? Kahit sino siguro mga OFW, hindi na magpapadala. Kung gano'n lang din naman ang gagawin nyo. Ano ba namang kapirasong bagay, di ba? Kami na yung nagpapadala ng pera. Tapos, ultimong para sa aming pamilya, gagawan nyo pa, bibigyan nyo pa ng tax, bubulat-latin nyo pa. Hindi na ano yan eh, hindi na privacy, wala nang privacy yan. Yung sinasabi nyo, ano ba namang klaseng gobyerno yan ngayon? Imbis na makatulong, lalo nakakasama lang sa mga OFW. Oh, ayan, ang plato namin, oh, ang gamit namin, halos ganyan na plastic. Kasi nagtitipid ka, makakaipon ka sana. Paano ka naman makakaipon? 'Di ba? Paano ka pa magpapadala? Papadala ka lang, papakargo mo. Almost a month bago dumating sa Pilipinas. Tapos nun, yung sinasabi nila, tadadaanin ng custom, bubulat-latin. Ha? Ay paano naman yung iba? Magdadala ng ano? Sabihin natin 23 kilos. Sasabihin nila, yun lang daw ipapadala. Eh paano yun? Magpapadala ka lang ng tsokolate. Papadala ka ng sabihin natin rice cooker. O di ba? Yung mga gamit, tsokolate, doon pa lang nauubos na yung kilo. Ay kung magpapadala ka pa ng oven, sasabihin nila may tax kasi daw lumulusot. Ano ba naman 'yan? Kukote ba 'yan? Gobyerno kayo, hindi kayo marunong magpahalaga sa mga OFW na nagpapasok ng pera sa Pilipinas. O di ba? Ay ang problema sa atin kasi ang hina ng hustisya. Sinasabi ng human right. Ang human right na yan ang sinasabi nila. Ultimo mga OFW, hindi nyo maitulungan. Diba? Inuuna nyo yung sarili nyo. Masyado kayong mga buhaya. Pansamantala naman sana. Pakitulungan naman sana. At saka hindi maganda yung ginagawa nyo. Lalo sa mga OFW na naghihirap dito. Katulong driver, nasa contraction. Iyan nag-iipon yan. Taon ng pinag-iipunan yan. Tapos ginaganyan nyo. Paano ba naman makakatulong yan? Ultimong kami rito, naghihirap. Kain tulog na nga lang, itlog, sardinas, Lucky Me, para maipon, para may padala. Iipon ka ng gamit sa loob ng 1 taon, 2 taon. Ipapabox mo, mapupuno. Tingin mo magpapadala ka pa kapag ganyan ang gobyerno natin? Wala man lang magawang tawag ito, aksyon. Na-aksyonan nga naman. Oo, na-aksyonan nila. Yung nga lang, ang aksyon nila is para sa pangsarili lamang. Hindi nila iniisip yung mga nakakarami na almost 70% ng mga Pilipino ay nag-iibang bansa. OFW, sabihin na natin. Nagpapadala ng gamit sa pamilya nila. Tapos lalagyan nyo ng ganon? Bubulat-latin nyo? Hindi konsideridad nyo yun? Wala kayong pakialam dun. Kasi gamit yun eh. Gamit yun. Personal na gamit. Bakit hindi nyo subukan yung mga taga-Subic, taga-Pampanga, na nagpupuslit na sasakyan? Oh, nakakalabas yun. Kasi inaabutan kayo. Inaabutan kayo ng pera. Eh kaming ordinaryo, yun yung lalo yung ginigipit. Mga taga-custom. Palakad dyan, pera-pera. Pag malaki ang pera mo, may lalabas mo. Diba? Ganun lang naman yun eh. Paano? Mahirap lang eh. Tapos bubulat-latin. Eh paano? Tingin nyo ba may walang mawawala dyan? Hoy, lahat ng taga-custom halos 90% malikot ang kamay. Ha? Yan ang sinasabi natin. Yun yung mahirap. Huwag nyong hindi malabong pumasa yan sa tutusin. Marami magrereklamo. Hindi lang dito, halos buong mundo. Ha? Buong mundo may OFW. Tingin nyo, pagka ganyan ang nangyari, tingin nyo sa inyo, mga OFW, kabayan, kayo, mapapadala pa ba kayo kung ganyan sila ng ganyan? Tuwan-tuwa pa sila sa mga ginagawa nila. Kasi, alam nila, makikinabang sila.
gamit, kapirasong gamit para sa pamilya, mapupunta sa sarili nila. Ngayon, kung hindi mo mabayaran yung tax, ikaw ba naman magpapabagahe ka, abot ng 23 kilos? Ano yan, damit? Damit? Ha? Hindi naman po pwedeng damit lang yan eh. Kailangan may gamit. Kompleto yan. May pasalubong, may sapatos. O, di ba? Kaya ka bumibili kasi mura. Sa atin, ang tax, 30% napupunta sa kaban ng bayan. Ng taga-gobyerno lang ang nakikinabang. Walang ibang nakikinabang. Ultimong mamamayan, hindi. Wala. Bulsa nyo lang ang kumakapal. Pati mukha, kumakapal. Yun nga pala, mga kabayan. Oh, yun lang. Para sa sarili ko lang to. Ramdam ko kasi medyo babalakin ko magpadala. Mag-iipon ng gamit. Hindi na. Kasi lalagyan ng tax. Anong kwenta pa nun? Diba? Oh, salamat po uli. Ako po nga po si German. Wala akong pakialam kung may gusto o hindi. Subukan nyo maging OFW bago ka mag-comment. Ha? Alamin mo muna kung gaano kahirap. Hindi yung magko-comment ka, hindi ka naman OFW. Hindi mo ramdam. Ha? Huwag kang epal. Kasi kaming mga OFW, naghihirap. Kahit malayo kami sa pamilya namin, nagtitiis. Ha? Yan ang tandaan nyo. Kapwa nyo Pilipino, pinapahirapan nyo lalo. Okay, salamat po sa inyo.